Ngayon po ay ating tatalakayin ang patungkol sa buhay ni Epaphroditus sa banal na kasulatan. At ito po ay unang bahagi at sa susunod ay tatapusin natin sa pangalawang bahagi. Sino po ba itong si Epaphroditus sa banal na kasulatan? At ano ang pwede nating matutunan sa kanya? Sa loob ng dingding ng iglesia sa Lydia, currently standing just outside the Archaeological Park of Philippi, is a mosaic icon of Epaphroditus. Siya ay inilarawan bilang isang binata dressed in a purple garment, holding what appears to be a scroll. But this is not the impression we can get from the book of Philippians. Si Epaphroditus ay isang veteranong sundalo, isang lalaking subok sa pakikipagdigmaan na itinaya ang kanyang buhay para sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa Philippians chapter 2 verses 25 hanggang 30 ay ganito ang ating mababasa ayon sa pagkakasulat ni Apostol Pablo. Inisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaphroditus, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit, kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang wag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang hindi ninyo kayang gampanan. At sa chapter 4 verse 18 ay ganito ang sinabi, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Epaphroditus' name means charming, lovely, or fascinating. Ang pangalan niya ay nag-ugat sa ngalang Epaphrodite, ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan ng mga Grego. Malamang na ang mga magulang ni Epaphroditus may have been pagan devotees of the goddess and therefore named their son to her honor. At kung ito ay may katotohanan, they were probably not from Philippi because no temple or shrine to Epaphrodite had been uncovered in the extensive excavation in the city. None of the ancient sources that mention Philippi attest to her presence in the city, nor is there any evidence for her or her cult on coins or inscriptions that have been excavated in the ruins of ancient Philippi. So I would conclude that Epaphroditus was not born or raised in Philippi, but that he came to the city of Philippi as a retired soldier. After the Battle of Philippi in 42 BC, the victors settled in number of veterans in the city and gave them fertile land to farm. One of those who retired to the city could have been Epaphroditus and would have been about 45 to 50 years old. The Apostle Paul calls Epaphroditus a fellow soldier in Ephesians chapter 2 verse 25. Kamanggagawa or kapwa-kawal ng Diyos sa wikang Tagalog.
lakas ng lindol. It is obvious that he is using this term in a metaphorical sense because as far as we know, Paul never served in the Roman army. But that does not preclude that Epaphroditus did not serve in the military. By using this term, the veterans who were in fellowship in the assembly at Philippi would understand the character of Epaphroditus and the nature of spiritual warfare that they were engaged in. Inilarawan ni Pablo ang spiritual warfare na ito sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20 na kung saan ay ganito ang ating mababasa. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng pagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balita na ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Interestingly, during the reign of Claudius in AD 41 to 54, or Nero in AD 54 to 68, a coin was minted in Philippi with Nike, the goddess of victory, on the obverse side, and 3 Roman standards on the reverse side. The inscription framing the standard said, Cohortes Praetoriae Philippensis, which means Praetorian cohorts of Philippi. This suggests that some, if not all, of the veterans in Philippi were from Praetorian guards. Perhaps Epaphroditus had served in this elite unit composed of bodyguards for the emperor. Coincidentally, Paul mentioned the Praetorian guards in his epistle to the Philippians. Sa Philippians chapter 1 verse 13 ay ganito ang ating mababasa. Nalalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nakabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. At sa chapter 4 verse 22, binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naririto sa palasyo ng emperador. If the Praetorian guards did retire to Philippi, the recent converts would be interested in hearing about Paul's evangelism of their former comrades. And Epaphroditus would have told the Philippian believers about this when he returned home. Can you imagine the conversation? The church assembled, possibly in the house of Lydia or the Philippian jailer?
And Epaphroditus began to share with them Paul's condition and his state of mind. Even though he was under house arrest and in chains, he rejoiced because the Praetorian guards were chained to him and he had a captive audience. To share the gospel with Epaphroditus, he started to share some of the conversations that Paul had with different soldiers. He said, "Remember, Sergeant Felix?" A muffled laugh was given out by some of the entered Praetorian guards. One man spoke up, "Yea, we remember him well. He was the meanest, nastiest, hardest boozer and womanizer in the whole Praetorian guards. He had a mouth that was as filthy as the muddy Tibet River in Rome." There were shackles and sneakers from the audience until Epaphroditus said, "Brother Paul shared the gospel with him, and Felix trusted Christ as his Savior." He stunned silence in the audience, then the audible gasp, "Him? He is the last person we would have thought would trust Christ as his Savior." Epaphroditus reminded the people of the power of the gospel to penetrate the heart of a sinner and convict them of their sin of unbelief so they could trust the Lord Jesus as Savior. Yes, Felix was now a believer in the Lord Jesus and a trophy of God's grace. If you want to support my channel, just look at these areas where you can do it.